Morning flight, kiss goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night, where the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to me, I've got too much feelings. Maybe you're the one I wanna lost in. Sa pumili ng flight card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano yung biyaya na parating para sa inyo. I feel like kung yung tipong tao na madalas malasin, lalo-lalo na with regards sa money. But I kinda feel like you are a kind and loving person. Pero nagwa-wonder ka kung bakit pagdating sa pera, laging walang natitira sa'yo. Siguro masyado ka mapagbigay at nafe-feel ko rin na iba sa inyo ay inaahas. Meaning lang nun, baka naman meron kang kakilala na ginagamit ka with regards sa money. Okay? At baka yung tao yun umaabuso na. So, I kinda feel yung iba siguro sa inyo, meron siguro kayong anak na na-spoil nyo or pwede rin na jowa, okay? Or malakad na nagagamit yung pera mo dahil sa kabutihan mo, ikaw yung nagbibigay. So, okay lang na maging mabuti, pero wag mong sobrahan. Pag alam mo na naabuso ka na ng mga tao, it's no time for you to actually, sometimes you have to say no, diba? So, anyway, clarify natin yung cards to gain more information. Habang nagsushuffle ako, sumasakit yung aking left hand. Ibig sabihin lang nun, meron siguro tao sa iyong buhay na talagang may negative emotions with regards sa'yo. Nasa-sense ko na meron magbabalik sa iyong buhay. At kinakarma na yung taong yun sa ngayon. So anyway, let's see what we have here. So far yung blessing na parating is connections, as you can see. So let's see what we have as well. So I kinda feel na ito yung meron kang work. To be honest with you, pero nalulungkot ka kasi gusto mo sanang umangat with regards sa money. Okay? Pero I think na yung blessing na meron ka talaga is this work. At ito yung mag-push sa'yo pataas or pagkakaroon ng money. Yung kailangan mo lang gawin talaga, guys, is pag-budget ng pera. Kasi oo, biyaya yung connections. Pero sometimes really have to say no. Saka na lang magbigay, guys, kapag let's say meron talagang emergency na hindi mo talaga matatanggihan na tumulong, di ba? Kung may ka talagang tumulong, suggestion ko lang talaga, guys, na kapag sa sweldo ka, maglaan ka ng porsyento para sa pagbibigay at ganun din para sa Panginoon. Para kung mag-save ka ng pera at yung savings mo, hindi magagalaw kapag, may nangangailangan ng tulong. Kasi hindi yung dahilan minsan kapag, nahihirapan tayo magbigay kasi we are aware na mababawasan yung savings natin, di ba? So, might as well na maglaan ka na talaga ng pera for, giving. Pero kung alam natin na wala na tayong pera on that part, wala tayong nahiwalay na money na kasi nagbigay na tayo before, then you have to be honest. Okay? Na wala kang mabibigay next time na lang. So, yun din yung dapat mong gawin. Learn to say no. So, anyway, we have the give and loss. So, ito siguro yung nangyayari na binibigyan ka nga ng biyaya ng Panginoon pero nawawaldas.
As you can see. So, pinapoint out lang ni God na ganun pa rin yung blessing na meron ka, which is work. At dun ka talaga kikita. Yung kailangan mo lang talagang pagtuunan ng pansin is this losses. Kung ba't nawawalan ka ng money kada sa sweldo ka and so on. So, yung gusto sabihin ng Panginoon sa'yo na matuto ka sana na mag-save ng money. Okay? Kasi kailangan mo rin yan. Kasi paano kung may nangyari na emergency, wala kang may dukot na pera for that. So, suggestion ko sa inyo, try nyo yung envelope method ng pagsisave. Talagang yun talaga makatulong sa'yo kasi maglalaan ka ng money for emergency purpose, for giving as well because based sa yung reading, mahilig ka mag-share. Diba? At saka, matututo ka rin na mag-save for your future. Kasi with the fight being here and ito yung meron kang work as you can see here. Pero yung problema, wala ka talagang money for emergency purpose. So ito yung gusto sabihin ng Panginoon na wag mo nang antayin na ipakita niya sa inyo yung importansya ng pagsasave ng money. Okay? Kasi with the fight being here, hindi mo rin maiiwasan talaga na may mangyari. So, speaking of, I don't know what it is, okay? So, anyway, let's see what we have. Tsaka wag kang padalos-dalos din. Kasi with the fight being here, kasi minsan symbolism niyan is mabilis ka na kumilos. Ibig sabihin lang nun, siguro kung may nagustuhan ka online, agad mong bibilihin. So, wag ganon. Okay? Hold your horses. Matuto ka mag-save. Okay? Wag kang bumili ng mga bagay na hindi importante. So, next na we got is this one. So, I feel na yung biyaya rin na parating is definitely relaxation. Ibibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na makapag-relax kasi based ito sa first part na to, patuloy ka nag-work, diba? So, kailangan mo rin ng pahinga. So, ito yung isa sa biyaya na parating para sa iyo. Kasi minsan mabilis kang kumilos. Minsan padalos-dalos ka rin mag-isip. So, bibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos sa magnilay-nilay about sa dapat mong baguhin. So, again, we have a connection. So, ito rin yung mangyayari na bibigyan ka niya ng pagkakataon na magnilay at marirealize mo guys kung sino sa connection mo yung manggagamit. Okay? Kasi feeling ko may nagde-drain ng iyong money. So, let's see what else do we have here. So, we got to overload and cherish. Yun nga sa nabanggit ko, meron siguro ng tao sa iyong buhay na malapit ka at minsan naging toxic na yung connection, lalo na kapag yung tao na yun, talaga, dinadrain yung pera mo. Okay lang sana sa ikabubuti, diba? Pero kung napapansin mo na yung pera mo nawawalda sa mga di okay na bagay, you really have to say no. Masanay ka lang magsabi ng no at turuan mo tong tao na to na kapag emergency saka ka magbibigay. Lesson that we got is the faith and heal. So, ito rin yung gusto sabihin ng Panginoon na faith talaga na matuto ka to protect yourself. As you can see here. Kasi baka napapansin na ng mga tao na sobrang bait mo na hindi ka marunong magsabi ng no. To be honest. Kasi isipin mo rin yung sarili mo, anong mangyayari sa'yo. Kasi napansin ko sa yung reading na yun nga yung problema mo, like kang drained sa money, walang natitira sa'yo, bigay ka ng bigay, okay? Nahawa ang Diyos sa'yo, pero let me remind you, nasa Diyos ang awa, nasa tao yung gawa. Minsan, dahil din sa gawa natin, kaya tayo madalas mawalan ng money. So, on your end, matuto kang mag-say no, matuto kang dumepensa. Kasi with the faith being here, fated na mangyari yun. Na darating ang panahon na gagawin mo rin yung bagay na to na dedepensahan mo yung sarili mo. So, it's just normal to say no at times.
So, we also have the nightmare and love. So, anyway, gusto sabihin din ng Panginoon na yung blessing din na parating is magiging love ka ng mga tao na tatanggapin kung ano yung desisyon mo. Kasi baka ito yung nangyayari na takot ka na mawala yung taong mahal mo sa pagsabi mo ng no. Kung tutusin guys, you know, yung mga tao talaga na nagmamahal sa atin, they will stay even if, you know, hindi ka na makapagbigay. Okay? So, hindi yung dapat mong ma-realize sa mga tao na hindi talaga mabuti sa iyong buhay, iiwanan ka nila sa oras na wala na silang makuha sa iyo. Yun yung mga tao na hindi dapat magstay sa ating buhay. Mga mag-stay lang dapat is yung someone talaga na maintindihan ka. Yung someone na nandyan kahit sa mga panahon na wala kang pera. Okay? So, nasa na we got, this is 1. So, we got a promise, origin, and hope. So, kung sakali man, ito yung nangyari, na iniwasan ka ng mga tao na hindi ka naunawaan, may darating naman na tao sa future na maintindihan ka. Dahil sa tao na to, mag-grow ka. Kasi let me remind you, yung tunay na tao para sa'yo, siya dapat yung tao na supportive sa'yo. Yung tao na mag-uudyat sa'yo na umasenso kaysa sa pabagsakin ka. So, we have the hoping here. Okay, so, to be honest, I kinda like with a feeling of hope. Sana isipin mo rin na darating din ng time na ikaw ay mag-grow. At isipin mo rin na saan ka mag-grow kapag nandun ka sa mga tamang tao sa iyong buhay. Lesson that we got is the blind apology and this, okay? So, gusto sabihin ng Panginoon na matuto ka talaga magsabi ng no sa mga maling tao. Kasi yung mga maling tao na yan, aalis yan kapag wala na silang nakikita na pakinabang sa'yo. Okay? So, gusto sabihin ng Panginoon na yung mga taong ganyan, hindi sila kawalan. Isipin mo na kapag umalis yung isa, may darating na bago sa iyong buhay. So, yung blessing, to be honest, darating lang siya kapag natuto na kayo magsabi ng no sa maling tao. Okay? At ginagay naman kayo ng Panginoon kung ano yung dapat yung gawin by sending His angels towards you. So, you have this card which is the flight. Ibig sabihin lang no na yung biyaya na parating sa'yo ay binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na malayo sa mga maling tao. Bibigyan ka niya ng realization days for you to see kung sino talaga yung mabuti para sa'yo at yung mga hindi. Okay? So, medyo heavy yung magiging parating na mga araw kasi syempre pag ninilay yan at hindi lang yun, you will let go of people na hindi okay for you, na toxic na talaga at yung dahilan ng iyong downfall kung ba't ka nawawalan din ng pera para magkaroon ka rin ng opportunity na umangat. So, let's see what else do we have here. So, we have the career in his survey. We also have the worm. We also got the land. So, yung reading mo is more on stability, guys. Okay? So, we also have time machine here. So, yung mangyayari guys, bibigyan ka nga ng pagkakataon ng Panginoon na magnilay-nilay. So, magkakaroon ka ng break with regards sa career. At sa mga pangyayari na yun, magkakaroon ka ng realization about sa iyong past. Kasi mapapansin mo na paulit-ulit na lang na ganito with regards sa money. Kaya ka imbalance at hindi ka grounded. So, you will definitely long for love. Kung sakali man, you are in the toxic relationship kung saan yung isang tao ay ginagamit ka na lang sa pera.
So, you have the faith in reverse. Kung di man lang yan connection about sa love life, maybe about na yan sa friends or sa mga kinakasama mo. So, faith is in reverse. Ibig sabihin lang nun, guys, na darating din yung panahon na mawalan ka ng faith sa mga tao na hindi nakakabuti para sa'yo. So, remember na kahit na sabihin natin na mahaba yung pasensya mo, may mga pagkakataon din na naupos ang pasensya ng tao. Gusto linawin ng Panginoon na normal lang yan. Kasi nagkakaroon ka ng realization din. So, you have the mess here. And we got the bridge. So, gusto mo nang ayusin yung mess or yung buhay. So, bibigyan ka ng bridge. Kasi, meron din tayong card dito na mukhang bridge din. Bibigyan ka ni God ng pagkakataon na magbago yung iyong buhay. But yet, you have to let go of someone na hindi ka naman talaga mahal. Parang minahal ka lang niya dahil siguro sa mga binibigay mo sa kanya. Dahil naikinabang siya sa'yo, so watchful ka dapat sa mga red flags. Okay? Kasi makakatulong yan sa pag-identify ng mga tao na genuinely na nagmamahal sa'yo, sumusuporta, versus someone na manggagamit lang. So, you have this one. So, bibigyan ka nga ng pagkakataon ng Panginoon na lumayo sa mga maling tao. So, you have the poor in easier way para hindi ka na manatili na naghihirap, lalong-lalo na sa pera. So, anyway, let's see what else do we have here. Ang dami binigay na cards. Alright. So, ito yung nangyayari sa iyong buhay, di ba? Na like kang may issue with regards sa money. Okay? Kaya, bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon kung bakit laging ganito yung iyong money, magdinilay ka about on. Okay? Para ma-let go mo kung ano yung nag-hold back sa'yo sa pag-asenso, as you can see. Kasi ayaw ng Panginoon na manatili kang problemado with regards sa money. Kasi ito yung lagi mong iniisip na wala ka pa narating sa buhay, wala kang ipon, and so on. So, saan ka lang makakaipon if you let go of somebody na hindi nakakabuti sa iyong buhay. Kasi guys, may potential ka sana for growth. Okay? At I feel na naiyak ka na kasi ang hirap ng buhay. Di ba? Nainggit ka sa mga tao na mapera. So, gusto sabihin ng Panginoon na nalulungkot din siya. Okay? But on your end, you really have to let go of someone na hindi ka talaga nasusuportahan to grow. You get my point there? Ito yung gustong ipalam din sa'yo ng Panginoon na sa tamang tao, aasenso ka. So, kailangan mo talaga mag-let go ng someone na hindi talaga okay. Kailangan mo mag-say no at huwag kang mag-spoil ng tao. Kasi pag ini-spoil mo yung tao, aabuso yan, guys. Okay? So, bibigyan ka ng pagkakataon ng hope ni God na makaalis sa maling situation. Okay, and once na nakalis ka na guys, magkakaroon ka ng new opportunity as you can see. So anyway, yun din yung dapat mong malaman na may pagtatalo na mangyayari between you and the person na hindi nakakabuti for you. And on your end, you really have to speak your truth na, hindi ka umaangat na dahil patuloy kang ganito at ganyan. You really have to express kung ano yun na pagnilayan mo. Kasi at least on your end, you explain it rather than, alis ka lang bigla at wala lang.
Baka isipin ng tao ngayon na wala naman siyang kasalanan, bigla ka na lang umalis. So might as well, you tell kung ano yung mali. Diba? Para on this person's end, this person may know kung ano yung mali din about sa kanya. Okay? Kasi ito yung dapat mong gawin na iwasan mo rin yung mga maling barkada. Baka napapabarkada ka, nagkicking into collections ka na, nabubudol ka, and so on. So, dapat umiwas ka rin sa maling barkada, kundi man lang to about sa relasyon with regards sa love life, okay? Kung sa anak mo naman na na-spot mo, sana, matuto ka rin na wag mo siyang ispoil rin. Kasi, patuloy yan maghahanap na maghahanap. So, we have the Knight of Pentacles here and this one. So, yan nga, with the Moon being here, so magkakaroon ka nga ng realization. Kasi gusto mo na talagang umangat, parang magkakaroon ka ng hunger, na sana magkaroon ka ng savings and so on. Realization talaga for you with regards sa money. Okay? So, I feel na bibigyan ka ng biyaya ng Panginoon at pagkakataon din na ayusin yung iyong buhay. Tingnan naman natin kung ano yung karma na manggagamit sa iyong buhay. I feel na lagi kami namalas sa pag-ibig, okay? This is sad hugs to you all. So, yung kanyang karma, honestly, ikaw ay magkakaroon ng bagong tao. At, yung tao na yun talaga mag-help sa'yo with regards sa money, okay? Yung karma ng taong ito ay malilito siya sa kanyang buhay. Undecisive yung kanyang energy. We also have this one here. So, isa sa kanyang karma, hindi maganda yung reputasyon na meron siya. Tsaka parang guguho yung kanyang mundo. Kasi ito yung ginagawa niya sa'yo na hindi ka umaangat, diba? So, siya rin, hindi rin siya aangat. Kasi, kailangan siya talagang matuto na wag siya manggamit. At saka isa rin sa kanyang karma, magkakaroon ng mga tao na pagsasalitaan siya ng hindi mabuti. Lalo-lalo na yung mga taong mapera. Okay? May mamimit siya ng mga tao na mablunt, magsalita, na sakit. Okay? Kasi dapat siya magkaroon ng realization na hindi dapat siya manggagamit, hindi dapat siya gold digger or kung ano man. So, isa sa kanyang karma, hindi siya angat with regards sa career. Kasi, as you can observe, na itong taon na to ay waldas. So, dahil sa pagiging waldas niya, kaya wala rin siyang naiipon. At saka, to be honest, yung mga connections niya, iiwanan siya. Kasi, manggagamit siya, user siya. Okay? At naiyak siya dahil dito. Tsaka, dahil nga sira ang kanyang reputasyon, may potential din na mawalan siya ng option, lalo-lalo na with regards sa love or pwede rin sa friendship. To be honest, iiwasan siya ng mga tao. Kasi pipiliin ng mga tao, syempre, yung connections na may emotional fulfillment at hindi toxic. Yung mga binibiktima niya, guys, magkakaroon sila ng lover at ng opportunity na umasenso, lalong-lalo na with regards sa money. Okay? So, if it's about love connection, bibigyan kayo ng Panginoon ng lover talaga, na bibigay sa'yo ng emotional fulfillment at ganun din ng abundance with regards sa money. So, we have this one. So, itong tao mo, yung kanyang karma ay magkakaroon siya ng maraming burden. Siguro, mawaldas siya. Honestly, baka magkaroon siya ng mga utang. Kasi ito yung tao na hindi makontento.
So, kung hindi ka makontento sa bagay na meron ka, may tendency na bili ka ng bili. Okay? Yung sad ako sa taong ito kasi hindi niya nakikita yung importansya ng mga tao sa kanyang buhay. Parang tinitingnan niya yung mga tao as sa bangko, gamitin niya for this and that, waldas siya. Okay? So, I feel na naiyak ka kasi matagal na panahon na ganito nagtitiis ka sa kanya. Pero God is wanting to know na once you let go of this person, bibigyan ka niya ng pagkakataon na magkaroon ng taon, na bibigyan ka ng emotional fulfillment, ng hope, na hindi toxic yung iyong connection. At with regards to this one in reverse, ibig sabihin lang nun yung binibiktima niya, kung sino man siya manggagamit. Okay? Yung susunod na tao sa taong na biktima niya, hindi gagawin yung ganong bagay sa kanya. Kakaroon na masayang relasyon yung mga biniktima niya. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation, and God bless you. Sa pumili ng autumn card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano yung parating na biyaya sa inyong buhay. I kinda like feel na madalas ka malasan, lalong-lalo na sa iyong trabaho. At mapagbiro yung tadhana with regards sa'yo. Okay. So, gusto sabihin ng mga anghel, dahil hindi mo pa nakikita yung trabaho talaga na nakalaan para sa'yo. Kaya madalas yan, lagi ka siguro nawawalan ng work. I feel na kailangan mo ng pagkakataon na hanapin yung iyong sarili. So, clarify natin yung cards to gain more information. So, ito yung iyong card. So, we got a brave and family. So, I'm kinda like feel na you're trying out ng mga job opportunities para masustentuhan mo yung iyong pamilya. Okay? And God is definitely admiring your bravery na nagtatry ka ng mga trabaho. At let's see what we have here. Pero gusto sabihin ng Panginoon na pagnilayan mo kung saan ka talaga magaling, lalong-lalo na sa talent mo at skill. And with the connected being here and luck, so I kinda like feel na so far swerte ka with regards sa yung connections. So I think na meron siguro na kakonekta ka, let's say, kapamilya mo yan, kaibigan, I feel na dahil sa kanya, siguro mag-offer siya na something, sasabihin niya sa'yo na may opening sa kanilang company. I feel na yung gusto sabihin ng Panginoon na yung biyayang parating ay manggagaling sa kakilala mo. Sasabihan ka niya na may job opportunity sa ganito at ganyan. So, yun yung magbibigay sa'yo ng swerte kung ano yung parating na trabaho. So, you have the introvert and sweetheart and rejoice. So, yun nga matutuwa ka kasi may parating na trabaho. Okay, so, I feel na darating yun out of nowhere, honestly speaking. I feel na ibibigay yun sa'yo ng tao na I kinda like feel na
malapit siya sa'yo pero hindi kayo madalas nag-uusap. Okay, mga ganun bang vibe na kaya siya magme-message sa'yo about this opportunity. So, may isipin na bagong baby, no? Kasi minsan, let's say, naginip ka na nabuntis ka or nagkaroon ka na baby, ibig sabihin niya, new project or opportunity. So, yun nga, may parating na opportunity for you at i-rejoice mo yun. Lalong-lalo na with regards sa career. Pwede rin naman yan about sa business. Malay mo may dumating sa'yo na kaibigan mo or kamag-anak na aalukan ka or gusto mo ba mag-work sa ganitong negosyo. Okay? Magkasosyo tayo ganyan. So, gusto sabihin ng Panginoon, tanggapin mo yun kasi parte yun ng biyaya na parating for you. But God is reminding you na sa oras na dumating itong opportunity or biyaya, maging introvert ka. Kasi may mga pagkakataon na may tao na naiinis kapag nakikita ka niya na umaasenso or umaangat lalong-lalo na with regards sa pera. So, alamin mo rin kung sino yung taong ganyan sa iyong buhay. Hindi naman lahat ng tao pumapalakpak sa'yo. May mga tao talaga na may crab mentality issue. So, kaya iwasan mo rin brag posting about sa biyaya na natanggap mo. Okay? So, anyway, kasi minsan dahil din sa tao na may crab mentality attitude, kaya ka rin stagnant, lalong-lalo na with regards sa yung career. Okay? So, yun nga, yung parating na biyaya ay tutulungan ka ng tao na magkaroon ka ng oportunidad. Kasi nakikita niya yung worth mo or nakikita niya na may potential ka for this kind of job. So, kaya nga inofferan yung ganun sa'yo. So, next na ka, this is one. So, withdrawal. So, kung currently may work ka, I kinda like feel na darating yung pagkakataon na magkakaroon ka ng resignation sa work na yon in order for you to accept this yung offer na parating sa'yo. Okay? So, with I inspire and homeless being here. So, I kinda like feel na meron sigurong tao na naawa sa'yo, kaya ka inalukan ng ganitong oportunidad. At saka yung tao na yun talaga siyang caring sa'yo, kaya kanya inalukan ng ganong, let's say, business or career. Okay? And with I inspire being here, so I kinda like feel na meant to be yung ganun trabaho kasi ito yung magbibigay sa'yo ng inspiration or pwede rin dahil sa work na yun, malalaman mo kung ano talagang trabaho yung swak para sa'yo. Kasi based ito sa first reading sa meron ka dito sa taas, parang ka may work nga, pero, hindi naman siya naka-align sa iyong talent or skill. So, you're still learning about yourself. So, itong parating na work sa'yo, magkakaroon ka ng inspiration at magkakaroon kayo ng opportunity na makilala mo yung sarili mo. Okay, so yun nga, mag-grow ka ng money, pero yun nga, may tao nga sa iyong buhay na hindi masaya kapag nakikitang may masaya nangyayari sa'yo. So, might as well learn to be introvert. It is also for your protection against this person na may inggit sa'yo. Kasi I feel na meron kang taong may inggit sa'yo and maybe you are seeing red flags about this person already na ganun yung kanyang pag-uugali. So, wag mong baliwalain si red flags kasi totoo may something dun sa taong iniisip mo. Kaya ka nagdadalawang isip whether or not you trust this individual or not. Okay? So, anyway, we have this autumn being here. So, I kinda like feel na yung blessing na parating is definitely learning yourself. Honestly, sa parating na opportunity para sa'yo. So, at saka, matututo ka maging introvert kasi bibigyan ka rin ng pagkakataon ng Panginoon na makita yung red flags, and these red flags will definitely make you doubt about a certain individual kasi nga, may kakaiba siyang reaction kapag umaangat ka. So, anyway, let's see what else do we have here.
Answer. Tsaka huwag kayong mag-trust sa mag-trust, okay? Kasi hindi minsan yung sakit ng mga tao na sobrang talaga nagtatrust, okay? To the point na pati yung mga tao na hindi mabubuti, tinatrust mo na. So, kailangan talaga maunawaan mo kung bakit may mga red flags para na rin yan sa yung protection. So, anyway, we have this one. Touch. So, parang gusto niyang bumaliktad si Touch. We have the trust here. Okay, and we also have this one in either way. So, to be honest with you, may parating na opportunity for you at gusto sabihin ng Panginoon na you have to trust this. Kasi with a touch na bumabaliktad, minsan nag-upright yan, ibig sabihin lang nun, baka iba sa inyo, hindi kayo pumayag na papasukin sa inyo opportunity sa inyong buhay. So, sayang si blessing, guys. Huwag niyong i-ignore yung opportunity na parating para sa'yo kasi parte yan ng blessing na parating. So, one of the greatest blessing is in reverse. We also have the greed in reverse. We also have this one in reverse. So, yun nga, matututo kayo guys sa maging introvert. Honestly. At kung ano man na meron ka sa ngayon, let's say, trabaho, meron ka nga, pero hindi naman on alignment, feeling mo untoxic, okay? And you're longing for more. Kasi baka yung work mo sa ngayon ay, hindi ka masyadong kumikita. So, kaya ka bibigyan na nyo opportunity. So, you also have this one. So, meron nga tao sa iyong buhay na may inggit. Kaya dapat talaga guys sa mag-introvert na kayo. So, we also have this one in reverse. So, if ever there is somebody talaga na may crab mentality issue, may inggit, magkakaroon ng alitan between you and that person. Kasi I feel na yung gusto mangyari ng Panginoon dito ay ilayo ka sa tao na hindi mabuti para sa'yo kaya nagkakaroon ng arguments or mga pagkakataon na alis yung tao na toxic sa iyong buhay. Kasi syempre, ayaw ni God na may mga toxicity sa iyong paligid para manatiling peaceful yung iyong buhay. And that's the reason why some people has to live our life. Okay? So, anyway, let's see what else do we have here. May binigay na cards sa'yo. Okay? So, we have the Hermit in reverse. Maybe ito yung iyong pag-ugali na mahilig ka mag-posting or sabihin ko na nangyayari sa iyong buhay. Pero gusto sabihin ng Panginoon na yun nga, iwasan mo talaga na maging extrovert. Okay, be introvert during this time. At mag-focus ka sa iyong work. Kasi may tao nga sa iyong buhay na hindi naging masaya kapag nakita ka niya na may something nangyayari sa iyong buhay. Okay? So, dahil nga sa kanya negativity, minsan yung nagdudulot sa iyo ng kamalasan. At saka, mangyayari niyan, maalis yung taong ito sa iyong buhay kasi until now you're connected with whomever this is. At huwag mong i-ignore kung ano yung panaginip na meron ka or red flags regarding this person na may inggit, okay? Kasi kailangan mo talaga yung pakawalan. Kasi nga, hindi maganda na may taong naiinggit. Kasi remember yung inggit, pwede siya magdulot ng, kung ano man na sin or pwedeng
itong tao na to, siya rin yung dahilan kung ba't ka nawawalan ng work, minamalas, and so on. So, yun nga, malalayo sa'yo yung tao na toxic. At saka, parang din yun ng Panginoon para may dumating na bagong oportunidad para sa'yo. Kasi minsan, hindi binibigay ni God yung blessing natin 100% kasi may humahad lang sa ating buhay. Which is yung mga tao na toxic na yan, na ginagawan ka ng mali behind the scenes. So, saka palang parating si blessing kapag inalis mo yung tao na hindi mabuti sa iyong buhay. At saka hindi lang yan guys, if ever you do have a job nga, pero hindi naman nag-workout, laging hindi kasya yung binibigay na sweldo, at walang raise, pwede rin maalis ka dun sa certain na trabaho na yun kasi gusto nga ni God balance na yung iyong buhay. So, once that opportunity came in, go after it as you can see kasi yung trabaho na yun, magbibigay siya sa iyo ng success at magkaroon ka sana ng realization na dun sa trabaho mo before, hindi ka niya binibigyan ng opportunity na umangat at hindi ka rin niya binibigyan ng sapat na money for you to save as well. Okay, and with this one here, so yun nga, dapat mo nga layuan yung tao na may inggit. Kasi first of all, whomever that person is, sinungaling siya. Maybe this person pretend to be a caring friend or a caring person sa iyong buhay. Kung sino man yan, pwedeng katrabaho or kaino man, whatever. Pero yun nga, dapat mong alisan yung ganitong tao kasi hindi siya nagdudulot ng swerte sa iyong buhay. Naglalagay siya ng negativity kasi nga dun sa kanyang energy na pagiging mainggitin. Or pwede rin na baka ginagawan ka niya ng masama behind the scenes kasi nga nainggit siya sa'yo. Tingnan naman natin ngayon kung ano yung karma ng taong ito na may inggit with regards sa'yo. Nasense ko yung kanta na wala na bang pag-ibig. Very interesting. Okay? So, anyway, yun nga, iwanan siya ng mga tao. Kasi may inggit siya may masama siyang ugali. Okay? So, isa sa kanyang karma, mananatili siyang makakita ng mga tao na umaasenso. Kasi kung sino man to, wala na siyang ginawa, kundi, mainggit. Kaya mawalan siya ng connection kasi hindi lang niya sa'yo ito ginagawa kundi sa iba na rin na may swerte with regards sa money as you can see. So, I kinda like feel isa sa kanyang karma talaga. May kita niya yung mga taong kinainggitan niya na umasenso. At hindi lang yun, yung mga tao na yan, magkakaroon ng realization about sa taong may inggit. Okay? So, to the point na hindi na siya kakausapin ng mga taong yun or ibablock siya kasi nga wala na siyang ginawa kundi mainggit, okay? Isa sa kanyang karma, mawalan siya ng passion sa kanyang buhay, lagi siyang depressed kasi yun nga, lagi siyang tumitingin sa buhay ng iba instead na intindihin niya yung kanyang buhay. Kaya nagkakaroon siya ng stagnancy with regards sa kanyang life kasi hindi niya inintindi yung kanyang buhay. Wala na siyang ginawa kundi mainggit sa kanyang kapwa. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you. Sa pumili ng affection card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano yung biyaya na parating sa inyo.
Clarify natin yung cards. So, I feel na yung biyaya na parating sa inyo is definitely some time to be with your loved one. Okay? Kasi siguro din iba sa inyo ay single at matagal na rin kayo nag-aantay ng opportunity na magkaroon ng tao. So, definitely yung blessing na parating ay can be a partner for some of you or can be a friend kung friend ang hanap mo. Let's say, mag-isa lang kayo as you can see. So anyway, with the worshiping here, so siguro nga matagal na panahon na talaga kayong single. Kaya gusto kayong bigyan ng pagkakataon ng Panginoon na magkaroon kayo ng partner after all these years. Okay? So there is somebody that is looking for love as you can see. Pero I feel na may potential din guys. Natatanggihan nyo to kasi meron siguro kayong traumatic experience with regards sa love. So, take some time to heal. So, hindi nyo biyayang parating sa inyo. Isibigyan kayo ng pagkakataon na mag-heal about sa past na nangyari sa inyong buhay. That's that we got. This is one. So, some of you, it can be about friendship. So, if ever you're looking for, let's say, friends, ito yung parating sa iyong buhay. Kasi siguro nangangarap na kayo na magkaroon kayo ng mga kaibigan na talagang suwak sa'yo, guys. Okay? So, you're the protest and third wheel. So, some of you, it's about love connection. At itong mga tao na to na makuha ng ganitong biyaya is yung mga tao na nakaranas ng third party sa relasyon. And I feel here na hindi bigla na magkakaroon ka ng relationship kasi I think what's going to happen here is that magkakaroon ka muna ng friendship with that person na parating sa iyong buhay bago it will be pushed forward into a connection or love situation. Ngayon, with the receiving here, and I kinda like feel na itong parating sa yung buhay na lover, ito yung somebody na uplifting, kasi siguro nakaranas na kayo na malait sa relasyon or pwede rin mababa yung confidence mo about yourself, especially with regards sa beauty. So, I think na gustong ipaunawa sa'yo ng Panginoon na you're so worthy, you know. Meron pa rin tao na magugustuhan ka on who you are as a person at yun yung parating sa'yo na tao sa iyong buhay. Natatanggapin ka on whomever you are. So you have liberation here, imagination and beautiful. So, anyway, I kinda like feel here na yun nga, ito dapat mong ma-realize na ikaw ay maganda pa rin or gwapo. Kasi with this imagination, maybe kasi nagkaroon ka ng karelasyon dati na nagpababa ng confidence mo sa iyong beauty. So far, I would say na nasa imagination mo lang or isa lang illusion yung pinaiwatig sa'yo ng past lover mo kung pinababa niya yung iyong confidence with regards sa itong larangan. So, may darating na tao sa iyong buhay na talagang mamahalin ka on who you are as a person. And that is a gift of heaven for you. Kasi nga, nagkaroon ka ng person dati na hindi naging mabuti sa'yo. So, you have the affection. So far, yung blessing na parating ay love life, guys. Okay? So, anyway, let's see what else do we have. So we have the near, in either way. We also have with love
for you with love. So, yung parating na lover, ito yung somebody na ginagawa niya yun, mga bagay na mabuti kasi mahal ka niya. Okay? So, this is somebody that's definitely very expressive. So, senior natin in either way yan kasi nakadepende pa rin kasi sa inyo guys kung handa na kayong tanggapin itong lover na parating sa iyong buhay. Kasi nga, as I told you with regards sa yung reading, may potential kasi na iwasan mo dahil nga nakaranas ka ng hindi magagandang mga pangyayari noon. So, take some time to heal para magkaroon ka na acceptance kung dumating na yung the one for you. So, we have the curse in either way. We also have abuse in reverse. We also got you're always on my mind, forever in my heart, in either way. So, I kinda like feeling iba sa inyo guys. Parang may connection pa rin kayo with regards sa ex sa past. Maybe you dream about this person. Pero I kinda like feel na hindi yung past person yung pipiliin mo kasi meron kang hindi naging magandang experience about it. So, maybe mangyayari dito, may darating din sa'yo na dating tao na naging kayo dati, pero gustong linawin ng Panginoon, hindi yun yung para sa'yo kasi itong tao na to ay abusive. At saka hindi talaga siya yung tao na nakaunawa sa'yo at hindi kanya natrato ng mabuti. So, you also got to your best in either way. We also have the touch in either way. We also got the music in either way and also cheat, okay? So, I kinda like feel na yung dapat mo rin matutunan dito, lalong-lalo na guys, kung ikaw ay babae, na yung mga tao talaga na kung after sila sa yung kagandahan, yung mangyayari niyan, pipilitin ka niya maging karelasyon kahit na hindi mo na kayo naging friends. So, kung tatanggap ng ganon karelasyon, tanggapin mo yung friends mo na kayo bago magkaroon ng relasyon. Siguro nakaranas ka ng mga may nag-cheat sa'yo, okay? So, gusto sabihin ng Panginoon na wag mong ibigay agad yung iyong katawan. Matuto ka sa mga nangyari noong past. You know, mag-start ka as friends. Kasi nakita mo naman dito, yung the ones para sa'yo, begin yan is friends bago naging kayo. So, anyway, let's see what else do we have here. May nasamang ibang card. Okay, they asked me to cleanse first. Okay, so ito yung cards para sa'yo. So, yung blessing na parating definitely ay money, if ever you're looking for a job as well. And I kinda like feel with regards to this one, so yung ba sa inyo kailangan nyo mag-move on about kay ex. Kasi dahil dyan hindi rin kayo masaya. At siguro yung ba sa inyo ay naging single na matagal kasi nga meron kayong hindi magandang experience, okay? So dahil nga nakita ng Panginoon na hindi kayo masaya, kaya bibigyan kanya ng opportunity. If ever you're looking for a job, parating din yan guys, okay? And remember to heal yourself. Kasi with regards sa lover na parating, hindi pa yung bibigay sa'yo ng Panginoon kung hindi ka pa handa. Okay, kung nakadikit ka pa rin sa past, so make sure you're healing yourself. And you need to realize na hindi lahat ng tao ay cheater, hindi lahat ng tao ay ganito at ganyan. Mga tao, iba't iba ng ugali yan, okay? Meron din naman mga tao na mabubuti.
So, you have the Tower and this one. So, yung ibibigay sa'yo ng Panginoon is somebody na hindi after sa sexual connection. This is a person that is definitely will love you for who you are. Hindi siya yung nagja-judge based on the looks itself. So, yung parating para sa'yo guys, itong taon na to, hindi kayo mag-break up basta-basta. Alright? So, anyway, meron ka rin pagsubok na parating, may darating din na lover sa'yo na after lang sa iyong passion, okay? So, make sure yung ganitong klaseng tao na namimilit kasi gustong makaranas sa something, wag mo silang papatulan. Mind as well na ignore mo yan kasi ito lang yung after niya. So, yung dapat mong matutunan dito is yung totoong mapagmahal na tao, hindi ganito yung gagawin sa'yo. Hindi ka pagmamadaliin sa connection. Yung tao na nag-aantay para sa'yo is yung mabuti. Okay? Yung mabubuti guys, gusto nila friends mo na bago lover. So, anyway, that's it guys with regards to your reading. So, take some time to heal, to accept the blessing that's coming in your way. And God bless all of you. Sa pumili ng passion card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano yung parating na biyaya sa inyo. I'm sensing peace and harmony. I feel na bibigyan ka rin ng pagkakataon ng Panginoon upang ikaw ay umanlad. Nasense ko rin na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. So, i-clarify natin yung cards to gain more information. I feel na bibigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng maraming work opportunity. Or pwede rin maraming projects. So, magiging busy ka with regards sa career on these following days. Kasi siguro matagal na panahon ka na naging parang wala masyado nangyari sa iyong career. So, sa ngayon, yun nga, bibigyan ka na maraming work ng Panginoon. So, tingnan natin kung anong meron. So, you have the open and introvert. So, I kinda like feel na ito yung gusto sabihin ng Panginoon na sa oras dumating sa yung opportunity na maraming nangyayari sa yung career, huwag mo itong ipagkakalat with the open being here. Kasi gusto ng Panginoon na maging introvert ka lang at maging busy ka with regards sa work. Okay? So, you have the love and aid. So, with regards naman sa, I feel na nangangailangan siguro kayo ng money. So far, gusto yung padama sa ng Panginoon na mahal ka niya. Kaya bibigyan kayo ng opportunity na magkaroon ng money or abundance. At ma-overwhelm ka kasi I kinda like feel na may tao na makakakita ng iyong potential with this connected here. Okay? So, with the last being here, I kinda like feel as well na meron kang dapat iwasan na hindi maayos. So, tulad ng mga addictions at kung ano man na nag-hold back sa'yo para ikaw ay mag-accelerate. Kasi may parating na biyaya nga, pero kung yung biyaya na yan nalagay mo sa mali, syempre mawawala uli yun. So, gusto sabihin ng Panginoon na binigyan ka niya ng kanyang oportunidad at gamitin mo sana ito ng tama.
And we also got this one. So, kaya ka rin gusto ng Panginoon na mag-introvert kasi may tao sa iyong buhay na naiinis sa tuwing nakikita niya na maayos yung iyong buhay. And I kinda feel na matagal ka na siguro nagdadasal sa Panginoon na sana bigyan ka ng maayos sa trabaho, ng money, and something. So far gaganapin niya ng Panginoon, as you can see here. At gusto niya sabihin sa'yo na once that you have this, iwasan mo talaga mag-brag post. Kasi hindi lahat ng tao ay pumapalakpak para sa'yo. May mga nagseselos. At yung mga nagseselos na yan, siguro sa kanilang buhay, ganito, hindi maganda yung buhay nila. At nagseselos sila kapag nakakita sila ng mga taong masasaya. So, anyway, I kinda feel na yung parating din sa iyong buhay ay talagang swerte ka with regards sa love life. I'm not quite sure guys if you're still in a connection or maybe yung iba sa inyo parating na yung love life na maging ganito. So, maganda si love life. To be honest with you, kasi I kinda feel na yung tao mo guys, nakastay yan sa'yo kahit nasabihin natin na may mga away-bati situation, your person will still stay kasi nangako kayo sa isa't isa. Maybe kinasal na kayo or maybe may pangako at tinupad, which is nice. So we have the seal. So if you're worried about love life, huwag kayong mag-alala kasi yung lover nyo, siya ay loyal sa inyo. So, we also have this one here. So, may darating din sa iyong buhay, baka ex nyo guys. Okay, magsusorry, pero meron na kayong connection sa mga panahon na babalik si ex. So far, wag kayong pauto kay ex. Kasi I feel na your ex still is like this, napakailagay ka niya sa third party. Kasi siguro yung tao na yun, mahilig siyang maki-join sa mga bar kung ano man. So, you also have this one. So, there will be celebration as well with regards sa work kasi nga marami nangyayari sa work mo. At may magsiselos talaga sa iyong buhay kasi nakikita nila na masaya ka sa iyong buhay. Next na trika, this is one. So, yun nga, gusto sabihin ng Panginoon na stress ka na with regards sa maybe money. So, bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na magkaroon ka ng maraming gagawin, lalong-lalo na sa career. So, far, ma-overwhelm kapag dumating na yung, kasi marami siyang project. So, mind as well, sa ngayon siguro na wala kang ganong ginagawa, take some time for rest. Kasi once dumating si biyaya, napaka-busy mo na. Okay? So, we have the passion here. So, if ever you do have already a person, yung passion pa rin nandoon sa yung connection. And I kinda feel na isang blessing ng Panginoon for you is that your person will be loyal to you. Okay? And that passion will remain in your connection. So, anyway, let's see what else do we have here. Wag lang kayong pauto kay ex kasi mukhang babalik yung inyong ex. So, we have this one, cherish. We also got the bliss in reverse. So far yun nga yung siguro kulang sa'yo is with regards sa money. Meron kang lover, pero wala namang ganong money, okay? So that's the reason why yung blessing na parating is more likely projects, lalong-lalo na sa iyong work or can be business as well. We have the abuse in nature ways. So as I told you earlier on, na baka bumalik si ex na abusive. So iwasan mo yun at babalik si ex sa oras na meron kang tao. So, if ever you're watching this at single kayo guys, yung timeline niya is kadarating itong si ex kapag meron na kayong karelasyon na serious relationship. Okay? So, wag kayong pupatol kay ex kasi ganun pa yung mangyayari sa iyong buhay. Magiging stagnant with regards to that person. So, we got creative. So, isa sa good news para sa inyo, lalo na kung kayo ay creatives guys, so magkakaroon ka ng maraming ideas and that's the reason why you will be overwhelmed sa dami ng project na gusto mong gawin.
So we have this one, luck is in reverse. We also have the test in either way. So I kinda like feel as well that you will be tested, honestly speaking, during this period na marami kayong projects, okay? Kasi gusto sabihin ng Panginoon sa inyo na kung marami na kayong naiisip, ideas, and so on, then go after it. Kaysa sasayangin nyo, guys, okay? Also, you will be tested kasi nga darating si X at hindi dapat si X ang inyong piliin nyo yung lover na talaga mabuti para sa inyo. So, you have the busy. So, sa ngayon siguro hindi kayo busy sa work. Kaya yan, maging busy na kayo this following days. Okay? So, with the Wheel of Fortune in reverse, we also have this 3. So, I kinda like feel like with regards to this one, yun nga, meron na siguro talaga kayong ex na nilalagay kayo sa third wheel, honestly speaking. So, iwasan nyo na yung taong yun, guys, kasi gagawa lang yun ng drama sa inyong buhay. At yung tao na to, siya yung tao na mag-i-imbalance sa iyong buhay, kasi sa ngayon siguro balance kayo sa career at ganun din sa love life. So, wag yun na sanang sirain at magpabudol kay ex. Kayo dapat mag-stay sa loyal connection at mag-focus lang kayo sa work kung sakaling sa ngayon wala pa kayong jowa. So, we have the loose here. And we got the chase. So, yun nga si ex, i-chase ka. Okay, so anyway, let's see what else do we have here. Nasense ko yung kantang mula sa iyo. So, ibig sabihin lang no na yung mga biyayang parating galing sa Panginoon. So, make sure that you say thank you to God sa oras na dumating itong mga opportunities na parating. Okay? So far sa yung love life, guys, if ever you do have kayong mali sa connection na yun, be loyal to that person. At kung may work kayo sa ngayon, stay there. As you can see, and trust na whatever it is, it will definitely bloom. As you can see, so yun na may darating nga si ex sa inyong buhay. As you can see, kasi maalala niya kayo, guys, hindi siya naka-move on sa inyo. Kasi nagkaroon siya ng realization na maayos yung kanyang buhay. At saka I really feel na kayo siguro yung tipong tao na mapagbigay, mapag-aruga, at I feel na naiiyak siya kasi nasayang niya yung relasyon ninyo. So, babalik siya sa inyong buhay, guys. At sa panahon na bumalik siya, meron na kayong karelasyon, ay mahal na kayong iba, at saka maganda na yung nangyayari kay career. Okay? And I kinda like feel na itong tao na babalik sa iyong buhay, si ex, baka gamitin ka niya uli sa pera kasi mahal na siya sa pera. At saka kasi gusto niya yung masasayang mga panahon na naging kayo kasi masaya siya with you kasi yun nga, bigay ka ng bigay sa kanya or mapagmahal ka. Yung hindi siya naka-move on, kaya yan babalik sa'yo. So, sana din yung piliin si ex. Honestly. So far, tingnan natin kung ano yung karma ni ex kasi hindi ko naman nakita dito sa reading ninyo na natrato kayo ng maayos. Si ex ay part of test lang ni God sa inyo. If ever you learned your lessons, not to accept people that are not good in your life.
Another dimension. So, let's see kung ano yung kanyang karma. So, yan nga, hindi siya maging masaya emotionally. So, sigurong mangyayari sa kanya, maghahanap-hanap yan ng iba. So, with the High Priestess in reverse, so far ito yung tao na kahit nahanap na niya yung mabuti sana para sa kanya, binabaliwala niya, which is sad, okay? Kaya lagi na lang, kapag nagkakaroon siya ng relasyon, laging naghihiwalay, okay? Hindi tumatagal yung relasyon. So, samantala, yung mga biniktima niya, makahanap yan ng dawa na babalanse sa love life at ganun din sa work. Okay? So, maganda yung mangyari sa inyo, guys, kasi you will find the one, as you can see, at itong taon na to ay talagang para sa inyo. So, with regards naman kay ex, hindi siya magiging masaya emotionally. Kung magkaroon siya ng jowa, laging away yan. Walang katapusang away, kaya makita mo naman, hindi talaga stable yung kanyang love life, okay? Isa rin sa kanyang karma, may potential din siya na ma-curse. Kasi siguro itong past mo na ex, siya siguro ay babaero, lalakero. So, di malayong may magiganti at ma-curse siya. So, with the moon being here, ibig sabihin lang nun, na yung mga nililihim niya, mabubunyag yan, mabubuking siya. Kasi, I kinda like feel yung energy niya ay may pagka-cheater talaga at liar, as you can see. Hindi rin siya mapagmahal, at saka hindi siya marunong magpahalaga na mabuting connection. So, makatagpo rin siya ng mga tao na kagaya niya na sinungaling din, hindi mapagmahal, I feel na namimintang din, honestly speaking. At isa rin sa kanyang karma, yung mga taong yan, magsasalita ng di maganda sa kanya. To be honest with you. Yun nga, I feel na yung mga lover na parating, hindi talaga, okay para sa kanya. Meron din siya mamahaling tao, pero yung tao na yun, hindi siya pinapahalagahan din. At yun nga, maging burden yung kanyang connection. At hindi lang yun, yung kanyang maging tao, siya rin yung dahilan kung bakit wala siyang pera. Gagamitin siya sa pera nung maging jowa niya. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation, and God bless all of you.